Jinwoo kasama ang kanyang Shadow Army ay pagtutulong-tulungang tapusin ang pinakamalaking giant at dito na din niya makikita ang King of the Giants kung saan ipapaliwanag niya ang tungkol sa mga monarch at mga rulers. Kaya naman wag na natin patagalin pa at simulan na natin ang chapter 136 up to chapter 138 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Humiyaw ng malakas si Beru pagkatapos mag-utos ni Jinwoo at dito na nagsimulang umatake ang lahat kung saan makikita naman nating handa na silang pabagsakin ang kanilang kalaban. Isa lamang ang target nila at ito ay walang iba kundi ang pinakamalaking giant at mapapansin naman nating nagmimistulan lamang silang mga langgam sa harap ng pinakamalaking giant. Subalit ang big giant ay hindi na sindak sapagat sa pagwasiwas ng kanyang sandata ay isang malaking flying blade ang tumama sa mga shadow kung saan nakagawa siya ng daan sa gitna ng napakaraming shadow ni Jinwoo. Nagawa daw ng big giant na pumatay ng higit sa 100 mga shadow sa isang paghiwa lamang at naglalabas daw ito ng napakalakas na aura na tila ba gusto niya nang tumakbo sa mga oras na to. Nakakatakot daw ang giant na ito at hindi raw siya makapaniwala sa kanyang nakikita pero base daw sa kanyang karanasan ay may dalawang paraan upang tanggalin ang takot na to at ang una ay kailangan niyang tumakbo upang makalayo sabay kalimutan ng nangyari at pangalawa naman ay kailangan niyang burahin ang pinagmumulan ng problema. Kung kaya't nang malapit ng tumama ang apoy ni Kiba ay nagpakita pa ang isang shadow giant sa likuran ng kalaban pero sinangga lamang ng giant ang apoy ni Kiba sabay hiniwa niya sa gitna ang shadow giant na atake sana sa kanya. Nagsimula ng kainin naman ng mga langgam ang paa ng giant subalit itinaas ng giant ang kanyang paa upang magsiliparan ng mga langgam at nang makita ito ni Beru ay nais na sana niyang sumugod pero pinigilan siya ni Jinwoo dahil hindi pa raw ito ang tamang oras nila. Inaasahan na raw ito ni Jinwoo at dahil marami naman ang taglay niyang mana ay patuloy lamang niya itong aatakihin upang malaman ang kahinaan ng halimaw at sa bawat pag-atake ng giant ay unti-unti nang nababawasan ang mana ni Jinwoo subalit kahit ganun pa man ay patuloy lamang sila sa pag-atake. Mula sa 110,000 ay naging 90,000 na lamang ang mana ni Jinwoo at kanyang na-realize na nababalutan daw ng mana ang buong katawan ng giant na siyang nagsisilbing kalasag at ganito raw kataas ang tiwala nito sa kanyang depensa kung kaya tinatanggap lamang ng giant ang bawat pag-atake sa kanya. Subalit napansin ni Jinwoo na hinarang ng giant ang kanyang kamay sa pag-atake ni Kiba kanina kung kaya tinawag niya si Kaiser at niyaya sila Beru upang simulan ng atake ng halimaw. Nakalapit agad si Beru malapit sa giant ngunit nagawa nitong maiwasan ang kanyang pag-atake habang si Igris ay nag-aanda ng isang kidlat at sa kanyang paghampas ay nagawa pa ring makaiwas ng giant. Dito ay may napansin si Jinwoo sa giant ngunit isang pag-atake ang malapit nang tumama sa kanya at nang tamaan si Kaiser ng pag-atake ay napansin ng giant na si Igris ay tumatakbo papalapit sa kanya. Muling nagpakawala si Igris ng isang kidlat pero hinarang ng giant ang kanyang kamay upang ito ay sanggahin subalit biglang nagpakita si Jinwoo malapit sa kanya at sa isang iglap ay nagawa ng bida na hiwain ang mata ng kalaban. Ngayon ay alam na daw ni Jinwoo ang kahinaan ng halimaw habang si Beru ay kinayod ang kanyang kuko sa balat ng giant upang hiwain ang pangit nitong mukha. Pinalabas ni Jinwoo ang kanyang mga dagger upang kontrolin gamit ang ruler's authority at dito ay inatake niya ang mukha ng giant na talaga namang inindan nito ang pag-atake ng bida. Wika ni Hanikawa na hindi raw ito labanan sa pagitan ng isang hunter at halimaw sapagkat ngayon daw ay sa itong labanan sa pagitan ng dalawang halimaw. Panay sugat at gasgas na ang mukha ng giant habang si Jinwoo ay handa nang gamitin ang kanyang skill na mutilation kung saan napakaraming paghiwa muli ang kanyang pinakawalan na sure hit talaga dahil nawasak niya ang mata ng giant. Binigyan niya ng hudyat si Beru kung kaya't si Beru ay dali-daling pumasok sa loob ng giant sa pamamagitan ng mata nito at hindi na nga tinigilan ni Jinwoo ang paghiwa sa giant gamit ang kanyang skill na mutilation. Walang awang inaatake ni Jinwoo ang kalaban habang si Beru ay winawasak naman ang kalooban nito at hindi nagtagal ay nagsuka na nga ng dugo ang halimaw sabay napaluhod na isang hudyat na ito ay natalo na. Sa pagkatalo ng giant ay nagawang mag-level up ni Jinwoo ng 4 na beses pero ito'y nagtataka dahil sa sinabi ng system habang si Jinho ay namamangha naman dahil nagawa daw ng bida na matalo ang boss ng mga giant. Hindi raw sinabi ng system na boss ang napatay ni Jinwoo kung kaya't hindi pa raw tapos ang raid na ito at wala rin daw itim na usok ang nagpakita na ang ibig sabihin na hindi niya pwedeng kuhanin ng shadow ng giant. May naramdaman si Jinwoo kung kaya't pinahinto niya si Jinho pero biglang nagsalita si Beru mula sa bibig ng giant at naisip nito na kahit patay na daw ang giant ay sapat pa rin daw ang mana nito upang balutin ang presensya ni Beru. Isang malakas na mana ang nagmumula sa loob ng
ng gate at naisip ni Jinwoo kung ano daw ba ang nangyari kay Jinho, subalit nagawa pala itong protektahan ni Igris gamit ang kanyang kapa. Hinihigop daw ng gate ang mana ng Giant at ni minsan ay hindi pa nangyari na magawa siyang magalusan dahil lamang sa mana kung kahit papasukin niya daw ang loob ng gate upang makita ang nasa loob nito. Sa pagpasok ni Jinwoo sa loob ng gate ay mapapansin naman nating malaki agad ang nasa kanyang paligid pero hindi na rin daw nakapagtataka dahil nagawang makalabas ng mga Giant gamit ang hallway na ito. Tanong ni Beru kung narinig daw ba ni Jinwoo ang kanyang narinig at umuo naman ng bida dahil isang masamang tawa daw ito at naisip na nagagawa pa din daw tumawa ng boss kahit ng araw ba sila ay nakapasok sa teritoryo nito. Natutuwa ang boss ng mga Giant at minumura nito ang mga rulers sapagkat tignan daw nila kung sino ang unang nakarating sa kanya at binati nito si Jinwoo at inadres bilang isang monarch. Wika ng boss na pakawalan daw siya ni Jinwoo dahil alam niya daw ang plano ng mga rulers at kailangan niyang ipaalam ito sa ibang monarch pero tila ba may napansin ito kay Jinwoo at sinabing hindi ikaw ang kilala kong monarch. Tanong ni Jinwoo kung ang rulers daw ba ang nagkadena sa boss at sagot naman ito na ginagamit daw siya ng mga rulers bilang stepping stone upang makapaganda sa darating na digmaan. Matagal na raw sinusubukan ni Jinwoo na makipag-usap sa mga halimaw pero ni isa ay walang makapag-explain sa kanya kung saan ba sila galing at tanong muli nito na sino daw ba ang mga rulers. Sagot ng boss na sila daw ang matagal ng kalaban ng mga monarch at sa isip ni Jinwoo na ibig sabihin daw ba na kalaban niya rin ng mga rulers at ang katotohanan daw na nakakadena ang boss ngayon at sumagot ang boss na tama ka, isa rin ako sa mga monarch. Ang lahat daw ng rulers at monarch ay siguradong nakamonitor kay Jinwoo pero sa ngayon daw ay wala pa itong lakas upang harapin ng dalawang puwersa kung kaya't kailangan daw nito ng kakampi sapagat kung pakakawalan daw siya ng ating bida ay tutulungan siya nito sa pakikipaglaban. Inaasahan daw ba ng Giant na maniniwala si Jinwoo na ang isang halimaw ay tutulungan ng isang tao kung kaya't para daw maniwala si Jinwoo ay tutulungan niya itong paniwalain at dito ay nagsalita ito ng kakaiba na para bang gumawa ng isang salamangka. Sinabi ng system na gusto ng King of the Giants na magkaroon sila ng Pledge of Honesty kung kaya't si Jinwoo ay tinanggap ito at simula ngayon ay hindi pwedeng magsinungaling si Jinwoo pati na din ng Giant Monarch. Nakiusap muli ang Giant na pakawalan siya ni Jinwoo at biglang sinabi nito na siya ay naniniwala na sobra niyang kinagulat dahil kusang nagsalita ang kanyang bibig at paliwanag ng Giant Monarch na yun daw ang power ng Pledge of Honesty dahil hindi sila pwedeng magsinungaling. Bago daw ang lahat ay paano daw nagagawa ng Giant Monarch na makipag-usap ng malaya kay Jinwoo hindi gaya ng ibang halimaw at wika ng Giant na ang tinutukoy daw ba ni Jinwoo ay yung mga halimaw na matatagpuan sa mga dungeon. Bilang sagot ng Giant Monarch ay tinanong niya si Jinwoo kung ano ang naging basehan nito na i-assume na magka-level ang mga monarch at ang mga simpleng halimaw ay ang mga monarch na mismo ang kumokontrol sa mga ito. Ang denizens of chaos o ang mga halimaw na lumalabas sa gate ay mga sundalo na siyang nahuli ng mga rulers army pagkatapos nilang matalo at dahil sa tagal daw ng pagkakakulong ng mga ito ay hindi na rin nakapagtataka na mawala sila sa katinuan. Subalit isa raw siyang hari at hindi gaya ng mga halimaw na to ay napapanatili pa din niya ang kanyang sanity at matagal na raw siyang naghihintay ng pagkakataon na makalaya sa mga rulers hanggang sa magkita raw sila ni Jinwoo ngayon. Ang tinutukoy daw ba ng Giant na rulers army ay yung mga sundalong naka-silver at may pakpak sa kanilang likuran at sumang-ayon naman dito ang Giant Monarch pero bakit daw patuloy na nagpapadala ang mga rulers ng mga halimaw sa kanila? Tanong ni Jinwoo. Gaya daw ng kanyang sinabi kanina ay naghahanda raw ang mga rulers para sa isang digmaan at nais nilang gawing battlefield ang mundo at malabanan muli ang mga monarch. Hindi raw maintindihan ni Jinwoo kung paano magiging battlefield ang mundo kung magpapadala ang mga rulers ng mga halimaw sa kanila at sagot ng monarch na simple lamang daw ang dahilan dahil gustong lagyan ng mana ng mga rulers ang planet Earth. Isang sumparaw para sa mga tao ang mga halimaw at isang blessings naman daw maituturing ang pagkakaroon ng mana at ang pagkakaroon din daw nila ng mana crystal at essence stone ay nagsisilbing pinakamalaking source of energy ng kanilang mundo. Pero ang lahat lamang daw pala na to ay isang preparation ng mga rulers para sa isang digmaan at wika muli ng Giant Monarch na ginagamit daw ng mga rulers ang kanilang mga presong halimaw upang paliguan ng dugo ang mundo at sa oras daw na mamatay ang mga ito ay patuloy na tumataas ang mana sa paligid sapagkat naisip nilang pataasin ng mana sa mundo para makayanan nito ang impact sa mangyayaring digmaan. Magkakaroon daw ng rematch ang mga monarch laban sa mga rulers at kalaunan ay magiging isang impyerno daw ang mundo ng ating bida at sa oras na malaman ng mga rulers at monarch ang kanilang pagkikita ay sigurado raw nagagawa sila ng pagkilos o maaaring kumikilos na daw mismo ngayon ang mga bataan ng rulers. Tila daw ba sinasabi ng Giant Monarch na hantingin si Jinwoo ng mga ruler at ibang monarch at sagot muli nito na hindi raw kasi talaga kay Jinwoo ang kapangyarihan na kanyang
kanyang taglay at ang katotohanan daw na napunta ito kay Jinwoo ay ibig sabihin na pinagtaksilan daw sila ng dating Shadow Monarch at ngayon ay kalaban na si Jinwoo ng mga rulers at mga monarch. Nangangako daw ang Giant Monarch na tutulungan nito si Jinwoo kung pakakawalan siya sa pagkakakulong at tila ba nagpakita ang imahe ng dating Shadow Monarch at sinabi ni Jinwoo na mas mainam daw siguro na maging alagad niya ang Giant Monarch bilang Shadow. Nagulat ang Giant Monarch sa kanyang nakita at naisip na tila ba nakita niya ang dating Shadow Monarch at bilang sagot na ang mga monarch at rulers daw ay may tinatawag na astral body kung saan mawawasak ito sa oras na sila ay mamatay at hindi sila pwedeng maging Shadow. Sapat na raw ba ang mga rason na kanyang sinabi upang tulungan siya ni Jinwoo at sa isip ng bida na kahit naiintindihan niya ang sitwasyon ay bakit daw may kakaiba siyang nararamdaman na tila ba may nakaligtaan siyang bagay at muling sinabi ng Giant na siya raw ay pakawalan ng bida. Sinabi daw ng Giant Monarch na tutulungan niya si Jinwoo sa laban at winasak niya ang kadena habang sinasabi ng Giant na isang patas daw na kasunduan ng kanilang gagawin at muling naisip nito na sa isang iglap ay nakita niya ang dating Monarch pero namamalikmata lamang daw ba siya sa kanyang nakita. Ibig sabihin daw ba ng Giant Monarch na lalaban din siya para sa mga tao pero hindi siya agad nakapagsalita at tanong ni Jinwoo kung bakit wala daw siyang masabi. Pinakita ang Essence Stone sa likod ng Monarch dahil hanggat taglay niya daw ito ay maririnig niya ang boses ng mga rulers na nagsasabing patay nito ang mga tao gaya ng ibang halimaw at dito ay bigla niyang inatake si Jinwoo pero si Jinwoo ay madali lamang itong naiwasan at sinabing kinakancel na raw niya ang kanilang deal sapagkat hindi niya pwedeng buhayin ang katulad ng Giant Monarch dahil magdudulot daw ito ng kalamidad sa mundo. Mali daw si Jinwoo dahil ang calamity na maituturing sa kanilang dalawa ay siya mismo at nang binalak ng Giant na kainin si Jinwoo ay hindi siya nagtagumpay sabay tinusok siya ng bida at napasukan ng dugo at sa pag-atake niyang muli ay hindi pa rin siya nakatama at muli siyang hiniwa ni Jinwoo ng napakaraming beses. Hanggat patuloy daw ang paglalaban ng mga tao at halimaw ay dahan-dahan ding nagiging battlefield ito kung kaya't ipagdadasal niya daw na ang lahat ng taong gustong iligtas ni Jinwoo ay masunog hanggang maging abo sa darating na digmaan. Sagot ni Jinwoo na hindi raw yun mangyayari at dito ay pinutol niya na ang ulo ng Giant Monarch na si Legia at ngayon ay nakatanggap siya ng malaking karanasan pero kailangan pa ng oras upang ito ay kanyang maabsorb ng tuluyan. Nakakalungkot man daw na hindi niya nagawang Shadow si Legia pero kukuhanin niya daw ang runes na kanyang hawak bilang premyo at sa ngayon ay naging level 122 na ang ating bida.